The Lord be with you. Our reading for today is taken from the book of Saint Luke, Luke chapter 11, verses 1 to 13. Glory to you, O Lord. Glory to you, O Lord. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone who is in debt to us, and do not lead us into temptation." He also said to them, "Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, 'My friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And the friend answers from inside, 'Do not bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I cannot get up now to give you anything. I tell you, even though he will not get up and give it to him, because of their friendship, he will get up and give him whatever he needs because of his persistence. Therefore I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks will receive, and those who seek will find. And to those who knock, the door will be opened. Is there any father among you who would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, despite your evil nature, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" My dear sisters in Christ, this is the gospel of our salvation. Before we start, manalangin po muna tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Loving Father, we thank you for this wonderful moment, time again that you have given us. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for all the blessings that you have showered us. Lord, today we are opening, binubuksan po namin ang aming mga puso at isipan. Ano man po nakita mo mga hadlang ay amin pong isinusuko sa iyo at kunin mo, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo at patawarin sa aming mga kasalanan. Lord, nais po namin marinig ang iyong mensahe, kaya mangusap ka po sa amin, sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito amay aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, kumusta na po yung lahat? Konnichiwa. So, medyo matagal-tagal. Konnichiwa. So, anyway, gospel muna tayo. Minsan nakapagod, di ba? Nakapagod yung may pakiramdam ka na para bang kailangan mong maging perpekto sa buhay, maging perpekto sa harap ng tao, maging perpekto lalo na sa harap ng Diyos. Kala natin, ang buhay Kristiyano ay isang palabas, isang performance na tinatawag. Kailangan maging perpekto tayo. Pero sa totoo lang, hindi yun ang hinahanap ng Diyos, kundi ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. It's a journey, sabi nga. It's a journey. So, sa Ebanghelyo kasi ngayon, nakita natin, narinig natin na si Jesus ay nagdarasal. Matapos siyang magdasal, nilapitan siya ng isang alagad niya, isang disciple. At tinanong siya, siguro nagtataka yung mga alagad, bakit kailangan magdasal si Jesus at paano niya ginagawa ito? Kaya tanong ng isang alagad ay, turuan mo kami, Panginoon, kung paano magdasal. Yan. So, ang Ebanghelyo ay patungkol sa pagdarasal at saka
persistence sa pagdarasal. The prayer is a journey also. The prayer is a journey. The Christian life is a journey, not a performance. Isang uri ng paglalakbay, hindi yung palabas. Palabas. Kaya nga, kung minsan, may mga pagkakataon na akala ng iba, okay tayo sa ating buhay, pero malimit, pag tayo ay mag-isa, lagi nating tinatawagan ng Diyos, Lord, wag mo akong pabayaan. Yan. Parang yung isang tricycle driver na kung walang maisakay, ang dasal niya ay, Lord, wag mo akong pabayaan kahit isang sakay lang. Yan. So, ganun din tayo. Yung pag tayo nagdarasal ay yung very personal. Hindi yung masyadong formula ba, na nasa formula. Hindi yun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Although, sa Ebanghelyo ngayon, ang itinuro niya sa atin ay isang pakikipagrelasyon, isang komunikasyon sa ating Diyos. Walang pressure. Kaya kung tayo nagdarasal, mas maganda yung kung ano yung nararamdaman mo ang sasabihin mo sa Diyos. Hindi yung kailangang maging malinis ka, maging perfecto, hindi. Ang hinahanap ng Diyos yung paano tayo magipag-communicate sa Kanya. Kaya nga, sa itinuro niyang panalangin ngayon ay sabi niya, Father or Ama. Para bang sinasabi niya na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay may tatay, na dapat hindi natin siya itinuturing na iba. Ang message ng Diyos sa pagdarasal ay tayo ay hindi naiiba. Pwede natin siyang tawaging tatay anytime. So, ang turing niya sa atin ay hindi naiiba. Kaya pag ang turing mo sa tatay mo ay hindi naiiba, pwede mong sabihin anytime o ano man yung gusto mong sabihin, wala kang takot. Wala kang takot. Kaya nga, si Jesus ang nagbukas ng pinto para tawagin natin ang ating Diyos na Ama. Hindi siya yung nakakatakot na Diyos, kundi anywhere, anytime, pwede tayong tumawag sa Kanya. It's a journey, isang uri ng paglalakbay, hindi panlabas o palabas yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kung titignan din natin, yung tinuro niyang panalangin ngayon ay ayon kay San Lucas. Iba kasi iba yung format ng panalangin ayon kay San Mateo, Matthew chapter 6. Yung Matthew chapter 6, yun yung talagang yung buong kompletong Our Father. Na kung saan, doon ay sinabi niya nung nasa Sermon on the Mount. So patuloy ito sa mga, ito ay karugtong ng mga tinuturo niya sa Sermon on the Mount. Dito naman, kay St. Luke, yung binasa natin, ay hindi yung pagtuturo, kundi yung buhay niya bilang isang mananalangin. Hindi niya tinuturo yung paano yung sequence, hindi yung parang formula o yung layout, kundi paano siya magdasal. At yun din ang tinuturo niya sa atin, na yung importante sa isang pagdarasal sa panalangin ay yung ating komunikasyon sa Diyos. Pangalawa, narinig natin sa Ebanghelyo ay yung kung tayo ay naghahanap, masusumpungan natin. Kung tayo nagtatanong, may kasagutan. Kung tayo ay kumakatok sa pintuan, magbubukas ang pintuan. Dito ay pinapalala niya sa atin yung parang isang kaibigan. Meron akong kapitbahay dito na isang plumber, yung tubero, na every time na ako ay nagkakaproblema sa tubig, talagang pupuntahan ko lang siya at isang tawag lang ay darating siya. Na kahit siya ay busy o may ginagawa, siya ay darating. So, dito yung tinuturo ng Diyos sa atin yung ating perseverance sa pagdarasal. Yung persistence natin. Hindi dahil, sabi sa Ebanghelyo, hindi dahil siya ay kaibigan, kundi siya ay nangungulit. Siya ay talagang
nagtitiwala no yung kaibigan niya, hindi siya bibiguin. Ganon dapat yung ating relasyon sa Diyos. Yung bang tayo ay nangungulit sa Diyos, nagtitiwala na tayo ay hindi bibiguin ng Diyos sa tuwing tayo ay may pangangailangan. So every time we need something, hindi tayo pwede magduda. Hindi pwede sabihin, Lord, pahingi naman ng ganito o tulungan mo ko ng ganito. Pero back in your mind, tutugunin kaya ako ni Lord. Yan. Hindi dapat ganon. Yung relasyon natin sa Diyos ay nandun yung pagtitiwala. Dahil marunong siyang makinig at alam niya yung ating pangangailangan. Kapag hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal, hindi ibig sabihin na hindi siya nakikinig. God listens to our prayer. Baka lang siguro hindi yung tamang panahon o hindi makakabuti para sa atin. So, but God, Jesus invites us in prayer na persistent. Hindi ka tumitigil hanggat hindi siya tumutugon sa anumang panalangin natin. Maaring na iba doon sa inaasahan mo, pero yun ang alam ng Diyos na ikabubuti mo. Kaya every time we pray, hindi kailangan natin yung formula na kailangang perfecto, kailangang may sunod-sunod, hindi yung para i-manipulate natin ang Diyos. Hindi natin kailangang i-manipulate ang Diyos. Ang kailangan natin ay yung galing sa puso natin. Hindi siya parang yung genie ba? Na genie. Na kung gusto natin, Lord, bigyan mo ko ng cellphone. Bukas na ha. Bukas na o ngayon na. Para bang nagiging utusan natin ang Diyos. Pag tayo ay humingi sa Diyos at hindi pa niya sinasagot, sige lang. Huwag tayo magsawa. Pero andun sa likod ng isipan natin, sa back in our mind na tutugunin tayo ng Diyos. Be humble and persevere in requesting. Pangatlo at panghuli ay tinatawag na alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo, kailangan natin, at yung kagustuhan lang natin. Want versus need. Yan. Meron tayong confidence na tutugunin ng Diyos yung ating mga panalangin, but in a way na yung needs natin ang ibibigay ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi niya, kung meron kayong anak, kung kayo ay tatay, merong anak na humihingi ng isang bagay, bibigay niyo ba ang ahas? So, kung kayo ay masamang ama, kung kaya niyo magbigay ng mabuti sa inyong anak, how much more yung tatay niyo? Ang ibibigay niya sa inyo na regalo ay ang banal na Espiritu Santo. Ibig niyang sabihin, pag tayo ay humihingi, ang ibibigay niya sa atin ay yung kanyang sarili. Kanyang sarili. So, mga kapatid, hindi lang biyaya ang kanyang ibibigay sa atin pag tayo ay humihingi, kundi yung presensya niya mismo. Yung presensya niya mismo. Ang kailangan natin lang ay yung confidence sa Kanya na tayo ibibigyan ng Diyos na makakabuti sa atin, yung kailangan natin. So, what God gives us is not always what we want, but it's always what we need. Tandaan natin na pag ang binigay ng Diyos sa atin ay ang banal na Espiritu Santo, o gumalaw ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin, merong kagalakan, merong kapayapaan at merong kalakasan. Kaya nga, ang paalala ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo ngayon ay hindi yung maging perpekto yung panalangin mo lagi. Hindi yun. Kahit na ang panalangin mo lang, Lord, wala akong alam na sasabihin, pero samahan mo ako. Just simple as that prayer na talagang galing sa puso mo, ay siguradong pakikinggan ng Diyos. Pakikinggan ng Diyos. Hindi mo kailangan maging eksperto sa pagdarasal. Yan. Maging eksperto sa pagdarasal. At pangalawa, yung pag tayo nang humihingi, meron tayong dapat tiwala sa Diyos.
pag tayo humingi, maniwala ka agad na merong tugon ang Diyos. Kasi dati pag humingi ako, eksakto yung gusto kong tugon ng Diyos. Pero malimit, pag ako ay humingi na ngayon ay yung kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya lagi, every time we pray, we have that trust. Mayroon tayong tiwala sa Diyos na tutugunin niya, pero dapat dugtong natin kung ano yung kalooban mo, Lord, na makakabuti sa akin, ibibigay mo. At pangatlo, natutunan natin na God will always give us the best. Yeah. Even if it's not what we expected. Yun nga. Keep trusting and God will always give us the best. Kaya nga, ito yung pagnilayan natin. Very short lang yung ating reflection, pero God is teaching us that in prayer, there should always be a relationship kay Lord. Yung tatay mo na, yung turing mo sa Kanya ay isang tatay. Hindi na sa yung malayong Diyos. Amen. The Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palapakan po natin. God bless. God is good.